Sa Cyber Mark Holdings, hindi ka sikat kapag security guard ka. Pero kapag may maling nangyari, pangalan mo ang unang sisigaw sa radyo. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang lobby. Yung klase ng katahimikan na may tunog pa rin. Humuhuni ang aircon, kumikislap ang CCTV monitors, at bawat hakbang mo, parang may kasamang echo na bumabalik sa dibdib mo. Nakatayo si Nardo Sison sa may glass doors, nakasandal ng bahagya sa poste. Hawak ang maliit na flashlight kahit maliwanag naman ang paligid. Sanay siyang magmukhang kalmado kahit pagod, dahil kapag guard ka, bawal kang lutang. Kuya Nardo, bulong ni Khalil Damaso, yung bagong guard na parang laging nangingiti kahit kulang sa tulog. Tanong ko lang, normal ba dito yung ganito katahimik? Parang may biglang lalabas sa elevator. Ngumiti si Nardo, pero hindi buong ngiti. Normal. Mas nakakatakot pag masyadong maingay. Kapag maingay, ibig sabihin may lumulusot. Napakamot si Khalil. So mas okay pala to. Mas okay to, ulit ni Nardo. Pero wag kang kampante. Sa kabilang dulo ng lobby, may maliit na kiosk ng canteen na bukas kahit gabi. Pang-break yung guards at night shift employees. Naroon si Auntie Vanjie, ang cook na may hawak na sandok at parang reyna ng building. Kahit madaling araw, ang bungad niya lagi ay sermon na may kasamang pag-aalaga. O siya, Nardo, kape o sopas? Pareho na yan, pampatulog at pampagising, sigaw niya. Half-half, Auntie, sagot ni Nardo, sabay tingin sa relo. Basta wag masyadong maalat, baka lalo lang sumakit ulo ko. Uy, nagrereklamo. Kung hindi mo yan iinunan, mahihimatay ka dyan sa may pintuan. Balik ni Auntie Vanjie, sabay tawa na malakas pero malambing. Hindi si Nardo yung guard na puro yabang. Tahimik siya, observant, at may ugali siyang kausapin ang tao na parang tao. Kaya kilala siya sa lahat ng floors. Kaya rin may mga naiinggit. Sa intercom, biglang may boses na pamilyar na parang laging galit. Sison, Damaso, report sa lobby, now! Nagkatinginan sila ni Khalil. Alam nila kung sino. Sa may side office, nakatayo si Arman Gazo, bagong head of security. Dating pulis daw, pero kung paano siya magsalita, parang araw-araw may kaaway. Nakakrus ang braso niya, at sa mesa niya, may nakabukas na folder na parang ebidensya kahit wala naman. Anong problema, Sir Arman? Mahinahon na tanong ni Nardo. Problema? Umismid si Arman. Ikaw ang problema. Alam mo bang may report na di ka daw sumunod sa protocol kanina sa gate check? Kung di pa sinabi ni Guard Berto, wala tayong record. Hindi agad sumagot si Nardo. Alam niyang kapag nakipagtaasan siya ng boses, lalong lalaki ang gulo. Kaya pinili niyang maging malinaw. Sir Arman, yung logbook po kompleto. Pinacheck ko rin po sa CCTV timestamp. Baka may miscommunication lang. Miscommunication. Umisli ang panga ni Arman. Wag mo akong ginagawang tanga. Dito, ako ang batas. Ako ang protocol. Gets? Narinig ni Khalil ang ako ang batas at bahagyang napalunok. Si Nardo, hindi gumalaw ang muka, pero ramdam niya ang init sa batok. Sa utak niya, lumitaw ang imahe ng tatay niya sa kama. Si Tatay Goryo, dating karpintero, ngayon paralisado mula bewang pababa. Kapag nawalan siya ng trabaho, wala silang sasalo. Opo, Sir Arman, maingat na sagot ni Nardo. Ano pong ipapagawa ninyo ngayon? Naglabas ng papel si Arman, itinulak sa mesa. Pirmahan mo to, incident note, para may record. Next time, sumunod ka. Tiningnan ni Nardo ang papel. Nakalagay, negligence in gate monitoring, failure to follow standard vehicle inspection procedure. Hindi totoo. Kung pipirma siya, parang inamin niya. Sir Arman, sabi niya, steady ang boses. Hindi ko po pwedeng pirmahan yan kung hindi tama ang nakasulat. Biglang tumalim ang tingin ni Arman. Ayaw mo. Matapang ka ngayon dahil kilala ka ng mga tao dito. Sumingit si Khalil hindi mapakali. Sir Arman, si Kuya Nardo po. Tumahimik ka, Damaso. Singhal ni Arman. Baguhan ka, huwag kang sumasawsaw. Tahimik ulit. Parang lumaki ang office. Parang nagkaroon ng hangin na mabigat. Si Nardo huminga ng dahan-dahan. Sir Arman, sabi niya, kung may issue po, pwede naman po nating ayusin. Pero yung pirma, umalis na kayo.
Putol ni Arman, sabay turo sa pintuan. At ikaw, Season, tandaan mo ha, hindi pwedeng masyado kang hero dito. Paglabas nila, hindi nagsalita si Khalil ng ilang segundo. Hanggang sa umabot sila sa lobby at narinig ulit nila ang humuni ng aircon. Kuya, bakit parang gusto kanyang idikdik? Bulong ni Khalil. Hindi agad sumagot si Nardo. Dumiretso siya sa guard post, kinuha ang radio, saka lang nagsalita. Kasi may mga taong ayaw ng maayos na bantay. Mahina niyang sagot. Kapag maayos ang bantay, may nabubuking. Hindi niya idinugtong kung ano ang hinala niya. Kasi sa mundo ng security, minsan ang totoo ay mas delikado kaysa sa baril. Kinabukasan, umuwi si Nardo sa maliit nilang bahay sa Pasig. Lumang gate, lumang pader, pero malinis dahil masipag sining. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng amoy ng sinangag at tuyo. Yung tipid na almusal na naging normal sa kanila. Han, tawag ni Luningning, Ning Season. Nakatali ang buhok at may sinulid sa gilid ng tenga. Kumain ka muna, bago ka matulog. Baka sumakit ulo mo. Sa sala, nakahiga si Tatay Goryo sa hospital bed na hiniram nila sa barangay. Nakatingin sa kisame, pero nang marinig ang boses ni Nardo, nagbago ang mata niya. Nardo, mahinang tawag ng tatay. Nakauwi ka na? Oo tay, sagot ni Nardo. Lumapit at hinawakan ang kamay ng tatay niya. Kamusta pakiramdam mo? Ganun pa rin, sagot ni Tatay Goryo. Pero okay lang, buhay pa. Sa gilid, lumabas si Pio, anak nila, hawak ang notebook. Pa, may project kami sa school. Kailangan daw ng picture ng hero sa pamilya. Napangiti si Nardo kahit pagod. Hero? Sino ilalagay mo? Si Mama. Kasi si Mama kahit gabi na, tumatahi pa rin. Natawa si Ning, pero may bahid ng pagod sa tawa. Bola ka, Pio. Sige, kumain ka na rin. Habang kumakain si Nardo, napansin niyang may mga resibo sa mesa. Gamot, diaper, therapy. Yung mga numero parang nagiging bato sa dibdib niya. Hindi siya nagsalita pero alam ni Ning ang tingin na yon. Han, sabi ni Ning dahan-dahan, may tumawag kanina. Si Madam Cora Tinio. May pinarush na gown. Kung matatapos ko daw, may dagdag bayad. Magpahinga ka rin, sagot ni Nardo. Baka magkasakit ka. Kung magpapahinga ako, sino babayad? Tanong ni Ning, hindi galit pero totoo. Tahimik si Nardo. Doon siya tinamaan, hindi ng insulto ni Arman, kundi ng katotohanan ng bahay nila. Kaya kapag bumabalik siya sa trabaho, dala niya hindi lang ID, kundi bigat ng pamilya. Pagkatapos kumain, bago siya pumasok sa kwarto, narinig niya si Tatay Goryo na nagsalita ulit, parang bulong. Anak, okay ka ba sa trabaho? Huminto si Nardo. Saglit siyang napapikit. Gusto niyang sabihin ng totoo pero ayaw niyang dagdagan ang bigat ng tatay niya. Okay lang tay, sagot niya sa dulo. Bantay lang, kaya. Pero sa loob niya, alam niyang hindi lang bantay ang problema. May kakaibang galaw sa Rivermark. May mga taong gustong maging bulag ang guard. At sa araw na iyon, habang nakahiga siya, isang bagay ang pumasok sa isip niya. Yung mga van, gate pass at mga bulong na naririnig niya sa lobby. Kapag pinili niyang manahimik, ligtas siya. Kapag pinili niyang tumingin ng mas malalim, baka mawala lahat. At sa susunod na shift niya, pagpasok niya sa Rivermark Holdings, isang simpleng detalye ang nagpaigting ng kutob niya. May bagong schedule board sa guard room at ang pangalan niya biglang niilagay sa pinakaliblib na post. Yung back gate na halos bihira niyang bantayan. Sa likod, narinig niya ang boses ni Arman Gazo. Hindi sumisigaw pero mas nakakatakot. Dali parang bulong na sinasadya. Good luck Season, sabi nito, nakangiting manipis. Tingnan natin kung hanggang saan yang kabaitan mo. Good luck Season, tingnan natin kung hanggang saan yang kabaitan mo.
Paulit-ulit pa rin sa ulo ni Nardo ang boses ni Armangazo habang tinitignan niya ang bagong schedule board sa guard room. Hindi ito yung normal na rotasyon na pinag-uusapan ng mga guard kapag nagkakape. Ito yung klase ng schedule na parang may mensahe. At malinaw ang mensahe. Ilalayo siya ng mata ng lahat. Back gate, post 6, nakalagay sa pangalan niya. Yung lugar na halos walang dumadaan kundi mga delivery, maintenance, at ilang staff na ayaw makita sa main lobby. Napansin ni Berto Magsino, yung senior guard na mahina na ang tuhod pero malakas pa rin ang kutob, na hindi gumagalaw si Nardo. Sinadya. Mahinang sabi ni Berto, lumapit na parang ayaw magpakitang nag-uusap sila. Yung backgate kuya, yan ang paborito kapag may gustong magpalusot ng konga nyo. Hindi umimik si Nardo, kinuha ang radio, inayos ang sinturon, saka tumanggo. Basta gawin lang natin ang tama, Tay Berto. Sumingit si Sienna Lioren, hawak ang clipboard, mata niya parang laging may bantay na init. Kuya Nardo, kung may mangyari dyan, ako na bahala sa log mo, basta i-record mo lahat, kahit mukhang maliit. Salamat Sienna, sagot ni Nardo. Iingatan nyo rin sarili nyo. Mas iingatan mo sarili mo, balik ni Sienna, kasi pag ikaw ang naipit, hindi kami yung papatayin sa papel. Napasulyap si Khalil Damaso, halatang kinakabahan. Kuya, kasama mo ko sa backgate. Umiling si Nardo. Hindi, sa labi ka pa rin. Sundin mo lang, huwag ka muna sumugod sa gulo. Pero, wag, putol ni Nardo. Hindi galit pero firm. Kapag gustong manalo ng masama, gusto nilang marami kayong madamay. Pagdating niya sa backgate, ibang mundo agad. Mas madilim, mas maalikabok, at yung ilaw sa poste parang laging kalahati lang ang liwanag. Sa gilid may lumang CCTV camera pero halatang luma at may tape pa sa gilid. Parang dekorasyon na lang. Nandoon si Engineer Dindo Yu, maintenance head, may hawak na toolbox at mukhang inis sa lahat ng bagay sa mundo. Ay, ikaw pala yan, Season. Sabi niya, hindi man lang tumingin ng maayos. Balita po dito ka na nilagay. Good luck. Yung ilaw dito, 2 beses ko na ni-request palitan. Laging out of budget. Sir, gumagana po ba tong CCTV? Tanong ni Nardo, diretso. Tumawa si Engineer Dindo pero walang saya. Gumagana sa papel. Sa totoo? Ewan. Pero kung magrereklamo ka, sasabihin nila maintenance issue. Parang may bato sa tiyan ni Nardo kasi malinaw gusto nilang maging blind spot ang post niya. Lumipas ang mga oras, dumarating ang mga delivery. May mga normal, tubig, office supplies, pagkain. Pero may ibang van na hindi tugma ang aura. Yung tipong ang driver hindi tumitingin sa mata at laging nagmamadali. 11:00 ng gabi, may dumating na puting van. Wala sa usual list. Lumapit si Nardo, flashlight sa kamay. Good evening boss, sabi ng driver, pilit ang ngiti. Bilis lang. Gate pass? Kalmado ni Nardo. Inabot ng driver ang papel. Pagtingin ni Nardo, napansin niya agad, iba ang font sa stamp at parang minadali ang pirma. Tinignan niya ang plate number, may isang letra na hindi tugma sa record nila sa logbook. Sandali, sabi ni Nardo, pakibukas ang likod. Nag-iba ang mukha ng driver. Boss, sealed po yan, company protocol. Company protocol din ang inspection, sagot ni Nardo. Pakibukas. Bago pa makasagot ang driver, tumunog ang cellphone nito. Pagtingin, parang biglang gumaan ang loob niya. Boss, may tatawag sa inyo. Inabot niya kay Nardo ang phone, naka-speaker. Isang boses ang lumabas, boses na malinis, parang naka-aircon lagi, pero may lamig na hindi tao. Guard? Tanong ng boses. Ako si Crispin Relosa, procurement. Bakit pinapatagal mo yung delivery? Nanigas ang likod ni Nardo. Narinig na niya ang pangalang iyon sa bulungan ng finance floor, yung taong laging may dalang folder at laging may kasamang ngiti na hindi mo alam kung totoo. Sir Crispin, maayos na sagot ni Nardo. May discrepancy po sa gate pass at plate number. Standard procedure po ito. Standard procedure? Guard, makinig ka.
Kung gusto mong tahimik ang buhay mo, pabayaan mo to. May approval to. Hinawakan ni Nardo ang phone ng mas mahigpit. Pasensya na po sir, protocol po ito. Pakisend na lang po ulit ng tamang pass o tawagan niyo po ang admin para i-confirm. Biglang humaba ang hinga sa kabilang linya. Okay, fine, hintayin mo. Naibalik sa driver ang phone. Maya-maya, tumunog ang guardhouse line. Si Romy Tablada sa building admin desk ang sumagot, halatang naguguluhan. Kuya Nardo, may tumatawag dito. Sabi urgent daw, procurement. May delivery van dito Romy, di tugmapas. Paki-confirm. Narinig ni Nardo ang pag-scroll ng papel sa kabilang linya. Wala sa listahan ko yan kuya. Pero wait, may memo dito. Special hauling, signed by... Ha? Biglang tumahimik si Romy. Parang napansin niyang may mali sa sariling bibig. Sino ang signatory? Tanong ni Nardo. Hindi agad sumagot si Romy. Kuya, baka mamaya na. Basta, ingat ka. Napasikipan dibdib ni Nardo. Ganun ba kalalim? Na pati admin natatakot. Ilang minuto ang lumipas, may dumating na isa pang tao. Nakapolo. May ID na nakatago sa bulsa at ang lakad parang may-ari ng daan. Lumapit ito kay Nardo. Gabi, sabi ng lalaki. Ako si Selwyn Carranza, logistics. Anong issue? Plate mismatch, pass mismatch. Sagot ni Nardo. Kailangan kong i-inspect. Ngumiti si Selwyn, pero yung ngiti parang kutsilyo na nakatago sa papel. Guard, wag mo nang pahirapan sarili mo. Pwede natin to ayusin. Ayusin paano? Tanong ni Nardo, maingat. Lumapit si Selwyn. Binaba ang boses. Baka gusto mo pang merienda, pang therapy ng tatay mo. Naririnig ko may bedridden ka. Mahirap yan. Parang tinapik ang sugat ni Nardo. Napatingin siya sa dilim. Hinanap ang sarili niya kung lalambot ba siya. Pero sa isip niya, lumitaw si Pio na may notebook, si Ning na tumatahi hanggang madaling araw, si Tatay Goryo na nagsasabing buhay pa. Hindi ko kailangan, sagot ni Nardo, mabigat ang bawat salita. Buksan niyo ang van. Hindi nang umiti si Selwyn. Ang tapang mo. Hindi ito tapang, sagot ni Nardo. Trabaho ito. Lumayo si Selwyn at tumawag sa phone. Ilang segundo lang, may dumating na utos sa radyo. Pamilyar na boses ni Arman Gazo, malayo pero klaro. Season, stand down. I-repeat ko, stand down. Approved yan. Nag-init ang tenga ni Nardo. Ngumit sumagot siya sa radyo ng maayos. Sir Arman, re-request ko po written confirmation. Kasi po discrepancy ang documents. Saglit na katahimikan, tapos sumabog ang boses sa radyo. Huwag mo akong pinapahiya. Kung gusto mong may trabaho bukas, gawin mo ang sinasabi ko. Maraming pwedeng gawin si Nardo sa sandaling iyon. Sumunod para matapos o tumayo para sa tama. Sa dulo, pinili niya ang gitna. Hindi siya umurong pero hindi rin siya nagwala. Sir, noted po, sabi niya sa radyo. Pero ire-record ko po sa log na pina-stand down ako kahit may discrepancy. Naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Yung driver, parang gusto nang umalis. Si Selwyn, nakatitig sa kanya na parang minememory ang mukha niya. Sa huli, pumasok ang van. Hindi niya napiginan, pero naitala niya. At sa mundo niya, ang lag ang unang hakbang para may habulin ka sa dulo. Pag uwi niya kinabukasan, mas mabigat ang paa niya kaysa dati. Pagbukas ng pinto, naroon si Ning, hawak ang resibo. Han, mahina ang boses ni Ning. Tumawag yung therapist ni Tay. Kailangan daw dagdag session. Kung hindi, lalong titigas ang muscles. Hindi na nakapangiti si Nardo. Umupo siya sa gilid ng mesa. Parang biglang tumanda. Magkano? Tanong niya. 2,000 bawat session. Tsaka yung gamot, paubos na. Sa sala, si Tatay Goryo nakatingin sa kanila. Parang alam niya na may pinag-uusapan na hindi para sa kanya. Si Pio naman, tahimik lang. Hawak ang lapis pero halatang nakikinig. Han, sabi ni Nardo, pilit na kalmado. Gagawa tayo ng paraan.
Hahanap ako ng overtime. Napatawa si Ning pero may luha. Overtime mo, Han? Ilang overtime pa ba bago tayo makahinga? Walang sagot si Nardo kasi sa puntong iyon, unang beses niyang naramdaman, hindi lang trabaho ang kalaban niya. Kailangan niyang labanan ang sistema habang sinasalo ang pamilya. Pagbalik niya sa backgate sa sumunod na gabi, sinalubong siya ni Engineer Dindo. May hawak na clipboard, mukhang maseryoso ngayon. "Season," bulong ni Engineer Dindo. "May nawawala. Copper wires, spare parts, kahit lumong generator. Sa papel, disposed. Pero sa basement, may naririnig akong midnight howling." "May pangalan?" tanong ni Nardo, mabilis. Tumingin si Engineer Dindo sa paligid, saka binulong. "Crispin, Selwyn." Tapos may isa pang code sa approvals, AG. Parang lumamig ang batok ni Nardo. Hindi na ito hinala lang, pattern na ito. Bago pa siya makagalaw, may dumaan na staff mula finance, si Mimi Alcaraz, yung cashier sa canteen, dala ang maliit na paper bag. "Kuya Nardo, may sopa si Auntie Vanji. Sabi, wag ka papayat." Tinanggap ni Nardo, pero mas tumimo ang kasunod na bulong ni Mimi. "Kuya, may naririnig ako sa taas." Sabi niya, halos hindi gumagalaw ang labi. May audit daw, pero may tumatakip. Kung may tiwala ka, kausapin mo si Maureen Sayo, yung internal auditor. Tahimik lang yun pero matalas. Bago pa makasagot si Nardo, umalis na si Mimi, parang walang sinabi. Ilang oras pagkatapos, bandang 2:00 ulit, parehong oras ng katahimikan sa part 1. May narinig si Nardo na parang may humahagis sa loob ng guardhouse. Pagtingin niya sa sahig, may sobre. Wala siyang narinig na yapak. Parang galing sa dilim. Pinulot niya. Mabigat. Sa loob, may printed screenshots ng gate pass records. Mga entry na hindi tugma. Mga plate number na pare-pareho ang pattern. Sa ibabaw, isang maliit na note. Sulat kamay. Itim ang tinta. "Kung gusto mong mabugay, tumahimik ka." Sa dulo, 2 letra lang ang pirma, AG. Nanlalamig ang kamay ni Nardo habang hawak ang papel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya minamaliit, binabantaan na siya. At sa labas ng guardhouse, sa malayo, may sasakyang dahan-dahang umandar palayo, walang ilaw, parang aninong nagpaalam. "Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka." Parang may sariling tunog ang mga salitang iyon habang pinipisil ni Nardo Season ng papel sa loob ng guardhouse. Sa dulo ng note, 2 letra, AG. Hindi na ito basta pagpapahirap sa schedule, hindi na ito simpleng power trip ng superior. Ito na yung klase ng mensahe na may kasunod na panganib. At sa bawat segundo na hawak niyang sobre, parang may mata sa dilim na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga screenshot sa loob ng bag niya, hindi sa locker. Ang locker para sa mga bagay na pwedeng mawala. Ito, hindi pwedeng mawala. Tumunog ang radyo. Post 6, status. "Normal," sagot ni Nardo, pilit steady. "No incident." Pero sa loob niya, sumisigaw na ang kutob. "May incident, ako mismo." Pag-uwi niya kinabukasan, hindi siya agad pumasok sa kwarto. Sa sala, nakita niyang gising si Tatay Goryo, nakatingin sa TV kahit walang volume. Si Ning nasa mesa, may tinatahi pero nanginginig ang daliri, hindi sa lamig kundi sa pagod. "Hon," bungad ni Ning, boses na maingat. May tumawag ulit si Madam Cora. Kung matapos ko daw yung gown, may dagdag. Pero kailangan ko ng bagong zipper at tela. Wala na akong puhunan. Umupo si Nardo sa tabi niya. Tumingin siya sa mga resibo na nakapatong pa rin sa mesa. Therapy, gamot, groceries, parang listahan ng mga bagay na hindi pwedeng tumigil. "Magkanong kailangan mo?" tanong niya. 1,000 lang, sagot ni Ning, pero halatang hindi nahihiya. "Babalik din, pag nabayaran na." Wala siyang 1,000 na hindi niya mararamdaman, pero tumanggo si Nardo. "Gagawa ko ng paraan." Si Pio, nasa sulok, gumuguhit sa papel. Pero nang mapansin niya ang seryosong mukha ng ama, lumapit siya. "Pa, may nangyari ba sa work?" tanong ni Pio, mahina. Hindi sumagot agad si Nardo. Gusto niyang sabihing wala para mapayapa ang bata. Pero natutunan niya na minsan, mas nakakatakot ang kasunungalingan kapag nararamdaman ng anak mo yung totoo.
May mga tao lang anak, sabi niya, na ayaw ng tama. Bakit? Tanong ni Pio, inosente, huminga si Nardo. Kasi kapag tama ang ginagawa mo, may nahuhuli. Tumingin si Tatay Goryo sa kanya, parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. Kasi sa mata ng magulang, alam mo kapag may dinadala ang anak mo, pero minsan wala ka ring magawa kundi dasal. Sa Rivermark Holdings, isang araw pagkatapos ng note, may town hall announcement. Hindi engrande, pero unusual. May bigla ang meeting ang top executives at internal audit team. Sa lobby, abala ang lahat. May mga empleyadong naka-blazer, may mga messenger na nagmamadali, at may tensyon na parang may paparating na bagyo. Si Nardo, naka-assign pa rin sa Batgate. Pero bago siya umalis sa guard room, hinila siya ni Sienna Lorenza sa gilid. "Kuya," bulhong ni Sienna, "nakarating sa akin yung balita. May audit daw. Hindi yung normal ha, yung totoong audit." Pinakita ni Nardo ang sobre pero hindi niya binuksan. "May nag-iwan nito sa akin kagabi. AG." Nanlaki ang mata ni Sienna pero hindi siya nagpanik. "Tama yung sinabi ko, i-record mo lahat. Pero kuya, kailangan mo na ng kakampi sa taas." Ulit ni Nardo. Sumingit si Khalil. Lumapit din, halatang gustong tumulong kahit takot. Si Ate Mimi sabi, si Maureen Sayo daw, internal audit. Tumanggo si Nardo. Oo, si Maureen Sayo. Hindi niya kilala ng personal. Alam niya lang yung panganan. Yung tipo ng tao na hindi palangiti, pero kapag nagsalita, parang may hawak na martilyo. Bago pa sila magkahiwa-hiwalay, narinig nila ang sigaw ni Arman Gazo mula sa kabilang duro ng hallway. "Sienna! Damaso! Anong kumpulan yan? Trabaho!" Nagkahiwa-hiwalay agad sila na parang walang nangyari. Sa mga ganitong lugar, kahit anong tingin mo sa katotohanan, kailangan mong matutong magtago para mabuhay. Bandang tanghali, may emergency sa lobby. Habang naka-duty si Nardo sa backgate, may dumaan na tumatakbong messenger. "Guard! Guard! Sa lobby! May bumagsak! Tawag ambulansya!" Hindi na nagtanong si Nardo. Hindi siya yung guard na not my post. Tinakbo niya ang hallway papunta sa lobby. Pagdating niya, nakita niya ang isang senior executive, si Mr. Olan Bravante, kilala sa finance floor. Nakahandusay, pawis na pawis, nangingitim ang labi, hirak huminga. Nagkakagulo ang mga tao, may sumisigaw, may umiiyak pa. "Move!" sigaw ni Nardo, boses na hindi galit pero utos. Lumuhod siya sa tabi ni Mr. Olan. Sir, naririnig niyo po ako?" Tanong niya, hawak ang balikat. "Huminga po kayo, dahan-dahan." "Kuya, anong gagawin?" Tanong ni Mimi Alcaraz nanginginig. "Huwag niyo siyang patayuin," sagot ni Nardo. "Khalil," sigaw niya sa radyo. "Tumawag ka sa klinik at 911. Sabihin mo suspected stroke." Dumating si Khalil, hawak ang radyo, nanginginig ang kamay pero mabilis kumilos. "Copy kuya." Si Nardo, sinigurado ang airway ni Mr. Olan, tinanggal ang tie para makahinga at pinahiga ng maayos. "Ma'am," sabi niya sa isang babae sa tabi, "hawakan mo yung ulo niya, huwag mong igalaw." Okay, sagot ng babae. Si Jessa Bayani pala, HR assistant, nanginginig pero sumusunod. Habang abala si Nardo, may isang lalaking pumasok sa lobby na hindi maingay ang aura pero lahat kusang tumabi. Hindi siya yung tipo na sumisigaw ng boss ako, pero alam ng katawan ng tao kapag may kapangyarihan. Nakasimple lang siya. Dark polo, watch na hindi flashy pero halatang mahal. Sa likod niya, may dalawang staff na tahimik. Si Leandro Lian Montesa, CEO-owner ng Rivermark Holdings. Tahimik siyang tumayo sa gilid, pinagmamasdan si Nardo habang inaasikaso si executive. "Sir, wag niyo po gagalawin," sabi ni Nardo kay Mr. Olan. "Malapit na ang medics." Tumigil ang isang staff. "Guard, sino ka?" tanong ng staff, medyo mayabang. "Si Nardo Season po, sir," sagot ni Nardo, tumayong ng maayos. Parang ngayon lang niya napansin na ang kausap niya ay yung tao na nasa mga memo at headlines. "Good response," sabi ni Leandro. "Hindi ka nag-freeze." "Trabaho lang po," sagot ni Nardo. Simple. Tinitigalan siya ni Leandro, parang sinusukat ang tao. Hindi lahat ng tao, kahit trabaho lang, gagawin ng tama. Bago pa makasagot si Nardo, sumulpot si Arman Gazo,
Pawis na nood pero ang muka parang naghahanap ng esenang mapapakinabangan. "Sir Leandro!" bungad ni Arman. Sobrang bait ng boses na parang ibang tao. "Ako po si Arman Gazo, Head of Security. Under control na po lahat." Tumingin si Leandro kay Arman, hindi ngumiti. "Under control?" "Opo sir," sagot ni Arman, mabilis. "We have protocols." "Protocols na hindi gumagana sa backgate?" tanong ni Leandro. Biglang tumalim ang hangin. Namuti ang labi ni Arman. "Sir!" Hindi na sinagot ni Leandro. Tumalikod siya at umalis. Pero bago tuluyang umalayo, tumingin siya kay Nardo ulit. "Follow your duty and keep your records." Hindi alam ni Nardo kung bakit parang alam ng CEO ang tungkol sa records. Pero tumimo iyon sa kanya. Keep your records. Kinagabihan, sinumon ulit si Nardo. Pero hindi sa office ni Arman. Sa maliit na conference room sa may 18th floor kung saan bihira siyang makarating. Pagpasok niya, naroon si Maureen Sayo. Short hair, eyeglasses, at mata na parang hindi natutulog. Sa tabi niya, si Jessa Bayani, halatang kinakabahan pero nandun. "Mr. Season," sabi ni Maureen, walang paligoy. "May mga nakikita ka sa backgate." Hindi ito tanong, statement ito. Lumunok si Nardo. "Ma'am, may mga discrepancy po sa gate passes." "May ebidensya ka?" Diretsyong tanong ni Maureen. Hindi pa rin siya naglalabas ng bag agad. Kasi natutunan niya, ang ebidensya parang anak mo. Hindi mo ibinibigay sa basta-basta. "Meron po," sagot ni Nardo. "Pero may banta na po." "From whom?" tanong ni Maureen. Walang emosyon pero halatang seryoso. Doon niya inilabas ang note na may AG. Maureen kinuha ito. Binasa, hindi nagulat. Parang inaasahan. "Arman Gazo," bulong ni Jessa na papakit. "Hindi lang siya," sabi ni Nardo. "May pangalan din po. Crispin Relosa, Selwyn Carranza." Tumanggo si Maureen, parang nagtitik ng checklist. "Okay, makikinig ako, pero kailangan kong malinaw. Handa ka bang tumistigo kung umabot dito?" Namlamig ang sikmura ni Nardo. Tumistigo? Ibig sabihin hindi na ito simpleng trabaho. Ito na yung laban na may kapalit. Sa isip niya lumitaw ang bahay nila. Si Ning, si Pio, si Tatay Goryo. Lumitaw din ang van, ang dilim ng backgate at ang note na kung gusto mong mabuhay tumihim ka. "Ma'am," sabi niya, boses na mabigat pero buo. "Gusto ko lang po protektado ang pamilya ko." "Proteksyon ng trabaho ko," sagot ni Maureen, diretsyo. "Pero ang katotohanan, ikaw ang magbibigay." Pag-uwi ni Nardo sa sumunod na araw, akala niya tapos na ang pinakamasamang parte, na may kakampi na siya. Pero pagdating ni Ning sa bahay, halatang nanginginig, hawak ang cellphone. "Han," sabi ni Ning, halos hindi lumalabas ang boses. "May sumundo sa akin kanina sa labas ng butik." Namlaki ang mata ni Nardo. "Sino?" "Nakamotor. Hindi ko kilala. Pero sinabi niya." Napahigpit ang hawak ni Ning sa cellphone. Sinabi niya, "Sabihin mo sa asawa mo tumigil siya. Kung hindi, anak niyo ang susunod." Parang may humila sa puso ni Nardo pababa. Hindi na lang siya ang target, pati pamilya niya. Sa loob ng katahimikan ng bahay, si Pio nakasilip sa pinto ng kwarto. Hawak ang notebook, hindi umiimik, pero halatang narinig. Lumapit si Nardo, yakap si Ning. Pero ang yakap niya hindi lang pag-aliw, parang pangako at paalam sabay. "Hindi tayo titigil," bulong niya. Pero ngayon, alam niyang ang bawat hakbang niya may kapalit na pwedeng mas mahal pa sa trabaho. At sa gabing iyon, bago siya matulog, kinuha ang bag kung saan nakatago ang screenshots at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa dilim. Natakot siya sa katahimikan. Kasi kapag tahimik siya, may mananalo. At kapag nagsalita siya, may masusugatan. Pero sa dulo, pinili niyang maging bantay, hindi lang ng gate, kundi ng katotohanan. "Sabihin mo sa asawa mo tumigil siya, kung hindi, anak niyo ang susunod." Hindi na maalis sa tenga ni Nardo ang mga salitang iyon. Sa loob ng bahay, kahit naka-on ang electric fan, parang kulubang hangin. Si Ning yakap-yakap ang sarili sa sofa,
pilit humihinga ng dahan-dahan para hindi magpanik. Si Pio nasa kwarto, kunwari nag-aaral, pero naririnig ng magulang ang katahimikan ng batang biglang tumanda sa takot. Nardo nakatayo sa gitna ng sala, hindi malaman kung uupo o sisigaw. Kapag umiiyak siya, baka lalo silang panghinaan. Kapag nagmatapang siya, baka mas lumala. Kaya pinili niyang ang pinakamahirap, ang maging kalmado kahit nagliliyab ang loob. Han, maingat niyang sabi kay Ning. Anong itsura nung lalaki? Naka-helmet, sabi ni Ning, nanginginig ang boses. Pero alam mo yung boses, parang sanay manakot. Parang hindi ito unang beses niyang ginawa. May sinabi pa ba? Tanong ni Nardo, pilit steady. Wala na, sabi ni Ning. Umalis agad, pero tumingin siya sa akin na parang alam niya kung saan tayo nakatira. Napapikit si Nardo. AG, hindi lang papel, hindi lang note. Totoo pala to. Nilingon niya si Tatay Goryo sa hospital bed. Nakatingin ng matanda sa kanila. Mata niyang parang gustong sumalo ng bigat pero wala na siyang katawan para tumayo. Anak, mahinang sabi ni Tatay Goryo. Kung may gulo, wag mo kaming isugal. Lumapit si Nardo sa tatay niya. Hinawakan ng kamay. Tay, hindi ko kayo isusugal. Pero ayoko ring manalo sila. Sa sulok, may maliit na tunog ng lapis. Si Pio. Lumabas ang bata, hawak ang notebook at kahit nanginginig nagsalita. Pa, kung delikado, pwede bang lumipat tayo? Tanong ni Pio. Parang may tumusok sa dibdib ni Nardo. Hindi niya akalain na ang anak niya ang unang magmumungkahi ng pagtakbo. Pero hindi dahil duwag si Pio, kundi dahil bata pa siya at ang mundo niya biglang naging mas madilim. Pag-uusapan natin, sagot ni Nardo. Pero ngayon, una, ligtas kayo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Maureen Sayo. Pag-ring, sumagot agad si Maureen, parang hindi natutulog. Mr. Season, Ma'am, sabi ni Nardo, may banta sa pamilya ko. May sumundo sa asawa ko. Sinabi, anak ko ang susunod. Walang sigaw si Maureen, walang drama, pero tumalim ang boses niya. Anong oras? Saan? Kanina lang, sa labas ng butik ni Madam Cora, sagot ni Nardo. Nakamotor, helmet, walang plate na nakita. Okay, sabi ni Maureen, makinig ka. Huwag kang papasok bukas ng walang plano. May security consultant si Sir Leandro, si Chief Marlon Pineda. Ipapabrief kita, pero kailangan mo ring maghanda. Kapag nag-proceed tayo, lalabas lahat. Huminga si Nardo. Ma'am, handa ako. Basta, protektado sila. Gagawin namin ang kaya namin, sagot ni Maureen. Pero tandaan mo, sa ganitong laban, hindi lang paninindak ang gamit. Pati papel, pati reputasyon, pati trabaho. Matapos ang tawag, umupo si Nardo sa mesa. Kinuhang screenshots at records, pinagdugtong-dugtong sa isip ang mga nangyari. Van, Crispin, Selwyn, Arman, blind spot ng backgate, missing items, disposal fraud, lahat parang puzzle na ngayon lang nagkaroon ng larawan. At sa larawan, ang pamilya niya ang nasa gitna. Kinabukasan, pagpasok niya sa Rivermark, iba ang vibe. May mga taong nagmamadali, pero hindi dahil sa deadline, kundi dahil may paparating. Sa lobby, may mga bagong muka, 2 lalaking nakabarong na halatang legal, at ilang staff na may folder na confidential. Sa guardroom, si Arman Gazo, masyadong mabait ang ngiti. Yung ngiting ginagamit kapag may alam kang masama pero gusto mong magmukhang malinis. Oh, Season, bati ni Arman. Malakas para marinig ng iba. Ayos ka lang, mukhang puyata. Baka stress ka lang ha? Hindi sumagot si Nardo. Hindi na niya kayang pumatol. Ang focus niya, huwag magkamali. Lumapit si Sienna, bulong. Kuya, may town hall daw mamaya. Sa parking deck. Town hall? Ulit ni Nardo. Tumanggo si Sienna. At sinabi ni Khalil, nandito daw si Sir Leandro. Sa back gate, pagdating ni Nardo, may nakapark na black SUV na hindi niya kilala. May lumabas na matangkad na lalaki, clean cut, nakatupi ang sleeves. Lumapit sa kanya. Mr. Season? Tanong ng lalaki. Opo, sagot ni Nardo. Marlon Pineda, sabi nito, sabay abot ng kamay. Chief, External Security Consultant. I've been briefed. Nagkamay sila. Ang kamay ni Chief Marlon matigas. Kamay ng taong sanay sa panganib. Ma'am Maureen told me about the threat. I need to know, may ebidensya ka ba na magdudigtong sa kanila?
Meron. Gate passes, plate discrepancies, logs, at note. AG. Tumanggo si Chief Marlon. Good. Next question. Handa ka bang pumunta sa harap ng lahat? Nanlalamig ang tiyan ni Nardo. Hindi ko kayang maging matapang. Hindi mo kailangang maging matapang. Kailangan mo lang maging consistent. Ang katotohanan, parang CCTV. Kapag may record, mahirap burahin. Bago pa sila matapos, tumunog ang radio. All personnel, proceed to parking deck level 2, company town hall, attendance required. Nagkatinginan si Nardo at Chief Marlon. Pareho nilang alam, hindi ito ordinaryong meeting. Sa parking deck, nakapwesto ang mga tao parang may program. May maliit na stage, may mic, may LED screen. Naroon ang HR, admin, guards at mga empleyadong curious. Sa gilid, si Auntie Vanjie, hawak ang tray ng tubig, nakasimangot. Anong kaguluhan na naman to? Bulong niya kay Mimi. Nasa parking tayo. Parang concert ang problema. Mimi, seryoso sumagot. Auntie, pakiramdam ko may ibubunyag. Dumating si Leandro Montesa, CEO na low profile pero pag dumating, parang kusang umayos ang postura ng lahat. Walang sigaw, walang bongga, pero tumahimik ang deck. Kasunod niya si Maureen Sayo, dala ang folder at 2 legal staff. Sa kabilang banda, naroon si Arman Gazo. Pilit ang ngiti at sa likod niya, sina Crispin Rellosa at Selwyn Carranza. Parehong naka-polished na porma pero may tension sa panga. Kinuha ni Leandro ang mic. "Good afternoon," sabi niya, kalmado. Hindi ito celebration. Hindi ito PR. This is about integrity. May murmur sa crowd. May mga nangyayari sa kumpanya natin, dagdag niya, na hindi dapat nangyayari at matagal nang may nakakaalam pero piniling manahimik. Napalingon si Nardo kay Sienna at Khalil. Si Khalil halatang hinihingal kahit hindi tumatakbo. Si Sienna, matigas ang panga. Tumingin si Leandro sa crowd, saka nagsalita ulit. Pero may isang taong hindi nanahimik. Isang taong ginawa lang ang trabaho niya at dahil doon, nanganganib ang pamilya niya. Biglang bumigat ang hangin. Parang may nakahawak sa dibdib ni Nardo. Mr. Nardo Sison, tawag ni Leandro. Parang nawala ang tunog sa paligid. Sa unang hakbang ni Nardo papunta sa stage, naramdaman niyang nanginginig ang tuhod niya. Naramdaman niyang nakatutok ang mata ng lahat. May awa, may inggit, may takot, may galit. Pag-akyat niya, binulungan siya ni Maureen. Steady. Tinignan siya ni Leandro. "Nardo," sabi ng CEO, "I'm giving you something today. Not as charity, as recognition." Sa gilid ng stage, hinila ang cover ng isang sasakyan. Isang sports car. Kumikintab. Parang hindi bagay sa parking deck na puno ng alikabok at pagod. Nagtilian ang iba. May pumalakpak. May napasigaw pa ng, "Grabe!" Si Auntie Vanjie, napahawakan sa dibdib. "Ay sis Mariosep, guard natin yan ah." Si Khalil, halos mapasigaw, "Kuya Nardo!" Pero si Nardo, hindi agad ngumiti. Kasi alam niya, sa mundo, walang ganitong kalaking regalo na walang kapalit. Lalo na galing sa isang CEO na kilala sa pagiging maingat. At tama siya. Lumapit si Leandro, inabot ang susi kay Nardo. "This is yours," sabi niya. Pero may kapalit. Parang biglang humina ang palakpakan. Naramdaman ng lahat ang bigat ng salitang kapalit. Tumingin si Nardo kay Leandro. "Sir, ano po?" Kinuha ni Leandro ang mic. Tumingin sa buong crowd. "Ang kapalit nito, Nardo, ay kailangan mong tumayo bilang pangunahing testigo sa internal investigation. Kailangan mong ibigay ang buong katotohanan kahit sino pa ang madamay." Namuti ang muka ni Arman Gazo. Parang biglang naubusan ng dugo. Si Crispin Rellosa napalunok. At si Selwyn Carranza biglang tumingin sa paligid na parang naghahanap ng exit. Sa screen, pinindot ni Maureen ang remote. Lumabas ang mga gate pass anomalies, plate patterns, approvals,
At doon, malinaw. May code na AG. May mga bulungan sa crowd. May mga empleyado na napasabi ng, "Hala?" Si Arman biglang umusad pa atras. "Sir Leandro, this is misunderstanding." Hindi sumigaw si Leandro, pero ang boses niya parang bakal. Misunderstanding doesn't write threats. Misunderstanding doesn't create blind spots. Nag-walk out si Arman, pero bago siya makarating sa rampa, humarang ang isang team na hindi niya kontrol. Mga lalaki ni Chief Marlon Pidena. Tahimik lang silang nakapwesto, pero sapat para hindi na makalusot si Arman. Si Nardo, hawak ang susi ng sports car na kumikintab sa ilalim ng ilaw ng parking deck. Pero ang pakiramdam niya, hawak niya ang posporo sa gitna ng gasolina. At sa ilalim ng palakpakan at bulungan, alam niya, pagkatapos ng araw na ito, hindi na siya simpleng guard. Isa na siyang target. At habang nagtatapos ang town hall, sa loob ng bulsa niya, naroon pa rin ang note ni AG. Parang paalala na kahit nasa liwanag ka na, may dilim pa ring lalaban. Isa na siyang target. Habang bumababa si Nardo sa stage, hawak ang susi ng sports car na kumikintab sa ilalim ng ilaw ng parking deck. Hindi niya nararamdaman ang saya na nakikita ng ibang tao sa mukha niya. Ang naririnig niya, hindi palakpakan, kundi yung mga bulungan na parang kutsilyo. Testigo siya. Babantayan yan. Paano kung balikan? Lumapit si Sienna Lloren. Nakataas ang kilay, pero halatang proud. "Kuya," sabi niya, "kung may medal lang ang palinindigan, ikaw na sana." Sumingit si Khalil Damaso. Halos nanginginig sa excitement at takot. "Kuya Nardo, grabe, sports car. Pero okay ka lang ba? Parang hindi ka masaya." Tumanggo si Nardo. Pilit na nang umiti. "Masaya ako, pero hindi pa tapos to." Sa gilid, naroon si Auntie Vanjie at si Minnie Alcaraz. Si Auntie Vanjie nakahawak sa tray. Nangingilid ang luha. "Anak, ingat," sabi niya. Tinapik ang braso ni Nardo. "Kung kaya ko lang magdala ng sandok sa laban mo, sasama ako." Natawa si Mimi, pero umiiyak din. "Auntie, yung sandok mo may bigat. Pwede pang depensa." Ngumiti si Nardo, pero bumalik agad ang bigat nang makita niyang si Arman Gazo ay hindi na makagalaw sa rampa. Nakaharang ang mga tao ni Chief Marlon Pineda. Si Arman, namumula ang muka, nanginginig ang panga. "Wala kayong karapatan!" sigaw ni Arman. Kalmado si Chief Marlon, parang bato. "We're not arresting you. We're securing you for questioning. Protocol." Sa likod ni Arman, nandoon si Crispin Relosa at Selwyn Carranza. Hindi sila sumisigaw, pero halata ang panik. Parang parehong nagkakalkula. Sino ang mauunang magtuturo? Lumapit si Maureen Sayo kay Nardo, hawak ang folder. "Mr. Season?" sabi niya. "Starting today, may protection plan ka." "Ma'am," tanong ni Nardo. "Pamilya ko po?" Tumanggo si Maureen. "Kasama, but you need to cooperate. Lahat ng details, dates, times, names, walang kulang." Napatingin si Nardo sa sports car. Sa mata ng iba, ito ang simbolo ng pag-angat. Sa mata niya, isa itong ilaw na mas lalong magpapakita sa kanya sa mga gustong pumatay sa katotohanan. "Ma'am," sagot niya, "gagawin ko." Gabi ring iyon, pag-uwi ni Nardo, hindi niya dinala ang sports car sa bahay. Pinakiusapan niya si Chief Marlon na ipark muna sa secure lot ng kumpanya. Kasi ayaw niyang makita ng buong barangay na may sports car sila, tapos kinabukasan may sumugod sa gate nila. Pagbukas niya ng pinto, si Ning agad ang lumapit. "Han, anong nangyari?" Tumawag si Jessa. Sabi niya may malaking meeting daw. Umupo si Nardo sa mesa, huminga ng malalim at sinabi ang totoo. Hindi lahat ng detalye, pero sapat para maintindihan ni Ning ang bigat. "Binibigyan ako ni Sir Leandro ng sports car," sabi niya. "Pero kapalit, tatayo akong testigo. Laban to."
Namuti ang mukha ni Ning. Han, testigo? Ibig sabihin, lalong delikado. Oo, sagot ni Nardo. Pero may protection plan. Si Tatay Goryo nakatingin sa kanila. Anak, sabi niya, mahina pero diretso. Kung ang totoong pinili mo, huwag kang mag-iisa. Tumanggo si Nardo. Nilunok ang bigat sa lalamunan. Sa gilid, si Pio nakatayo. Hawak ang notebook na parang proteksyon. Pa, sabi ni Pio, hindi ba tayo lilipat? Nardo tumingin sa anak. Lilipat tayo, sagot niya. Pero hindi dahil tumatakbo tayo. Dahil kailangan nating maging ligtas habang lumalaban. Si Ning biglang napaupo. Saan tayo pupunta? Hindi pa nasasabi ni Nardo, kumatok ang pinto. 3 beses, mabilis. Nanangigas ang lahat. Dumilat si Nardo, dahan-dahang lumapit, sumilip sa bintana. Hindi ito si Arman. Hindi rin ito kapitbahay. 2 lalaki, naka-plain clothes, may ID. Mr. Season, sabi ng isa, mahinahon. We're from Chief Pineda's team. We're here to escort you. Binuksan ni Nardo. Ngayon? Now, sagot ng lalaki. May movement sa paligid. Better safe. Ning, napaluha. Han! Hinawakan ni Nardo ang kamay ni Ning. Mag-empake tayo ng konti. Mga importante lang. Hindi ito yung dramatic na pagtakas na may sirena at barilan. Ito yung realistic na paglipat na may kaba. May bitbit na plastic bag. May daming hindi nasabi. Sa loob ng 1 oras, nakasakay na sila ng van ng security team. Si Tatay Goryo maingat na inangat sa wheelchair. Si Pio yakap ang backpack na parang buhay niya. Si Ning hawak ang maliit na pouch ng mga papeles, birth certificate, medical records, at ilang resibo na parang patunay ng pinagdaanan nila. Habang umaandar ang van, nakita ni Nardo sa side mirror ang kanilang bahay na unti-unting lumalayo. Hindi siya umiyak, pero parang may humiwalay sa dibdib niya. Lumipat sila sa isang apartment sa Mandaluyong. Hindi luxury, pero secure. May guard sa lobby, may CCTV na gumagana talaga, at may lock na hindi basta-basta. Sa unang gabi, halos walang makatulog. Han, Bulong ni Ning habang nakahiga si Tatay Goryo sa bagong pwesto. Ang hirap pala pag biglang nawala yung dating lugar. Parang hindi ko kilala sarili ko. Hinaplos ni Nardo ang buhok ni Ning. Ganyan talaga, pero temporary lang to. Paano kung hindi? Tanong ni Ning nanginginig. Kung hindi, sagot ni Nardo, gagawa tayo ng bagong normal. Basta, magkasama. Sa labas, nagroronda ang security team. Hindi ito yung heroism na nakikita sa pelikula. Ito yung practicality. Bantay sa pintuan, check ng hallway, pag-alalay sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, nag-umpisa ang legal process. Araw-araw may meeting si Nardo kay Maureen, timeline, logbook details, voice recollection, at iba pang bagay na hindi mo akalain kailangan mong i-recall ng eksakto. Exact time ng van, tanong ni Maureen. 11:23, sagot ni Nardo. May record sa radio log, at yung plate, may isang letter mismatch. Anong sinabi ni Crispin? Tanong ni Maureen. Huminga si Nardo. Sinabi niya, kung gusto kong tahimik ang buhay ko, pabayaan ko. Maureen tumanggo, nagsusulat. Threat? Coercion? Good? Kasama rin sa meeting si Jessa Bayani para sa HR documentation at si Chief Marlon para sa security assessment. May suspect tayo. Sabi ni Chief Marlon isang araw, nakaturo sa mapa ng kanilang dating barangay. May nag-o-observe pero hindi pa direct attack. Intimidation pa lang. Intimidation lang? Ulit ni Nardo, may pait. Kalmado si Chief Marlon. For them, that's the first step. Samantala sa Rivermark, hindi lahat masaya. May mga empleyadong natakot. Takot na madamay, takot na mawalan ng trabaho, takot na lumabas ang pangalan nila sa audit. May ilan ding nagalit kay Nardo, hindi dahil mali siya, kundi dahil napilitan silang harapin ang katotohanan.
Isang umaga, tumawag si Mimi Alcaraz kay Ning. Ate Ning, sabi ni Mimi, may mga nagsasabi sa kantin na si Kuya Nardo daw, pasikat. Pero wag siyang maniwala. Marami rin dito tahimik na nagpapasalamat. Tahimik si Ning sa kabilang linya. Mimi, natatakot ako. Normal yan, sagot ni Mimi. Pero sabi ni Auntie Vanji, ipagdarasal niya kayo araw-araw. At may mga guard dito na mas tumitindig ngayon kasi nakita nila si Kuya Nardo. Sa kabilang banda, tumawag si Sienna kay Nardo. Kuya, sabi niya, yung mga logs na pinapagawa mo, kompleto na. At si Khalil, grabe, nagsusulat pa siya ng detailed radio notes. Parang natutunan na siyang maging tunay na bantay. Napangiti si Nardo sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Salamat, Sienna. Ingatan niyo ring sarili niyo. Lahat tayo, sagot ni Sienna. May binabantayan ngayon. Isang linggo pagkatapos ng town hall, dumating ang unang hearing. Hindi ito courtroom drama na mabilis ang verdict. Ito yung proseso, affidavits, sworn statements, at mga tanong na paulit-ulit para mahanapan ka ng butas. Sa isang maliit na conference room, naroon si Nardo, Maureen, 2 legal staff at kinatawan ng external counsel. Sa kabilang side, may mga representative na naglalakad-lakad sa labas. Mga taong dating untouchable, ngayon kinakabahan. Mr. Sison, tanong ng counsel, are you willing to swear under oath that your entries were accurate and not fabricated? Huminga si Nardo, tumingin kay Maureen, saka tumingin sa papel. Opo, sagot niya. Kasi yun lang ang meron ako. Katotohanan. Kung sisirain ko pa yon, wala na akong ipaglalaban. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Nardo, pagod pero buo. Sa labas, may isang tawag pumasok sa phone ni Chief Marlon. Nagbago ang mukha ng chief. Mr. Sison, sabi ni Chief Marlon, we need to move. Bakit? Tanong ni Nardo, mabilis. May nag-throw ng maliit na firecrackers sa tapat ng dati niyong bahay. Warning, not lethal but message. Nanlamig si Nardo. Hindi na sila nandoon pero malinaw ang gusto nilang sabihin. Alam namin kung saan kagaling. Kaya naming lapitan. Pag-uwi niya sa apartment, nakita niya si Ning sa couch. Hawak si Pio na parang ayaw bitawan. Sa gilid, si Tatay Goryo nakapikit pero gumagalaw ang daliri na parang nagdarasal. Lumapit si Nardo, umupo sa harap nila. May warning, sabi nga mahinon. Pero hindi tayo babalik. Han, hanggang kailan? Iyak ni Ning. Tumititig si Nardo sa kanila at sa wakas, sinabi niya ang bagay na hindi niya masabi noon. Hanggang sa manalo tayo. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa tapos ang takot. Pero sa mga sumunod na buwan, unti-unting umusad ang buhay. Hindi dahil may sports car sila, kundi dahil may sistema na bumabalik sa tama. At sa paglipas ng panahon, sa bawat log na pinirmahan, sa bawat statement na inulit, sa bawat gabing hindi siya makatulog, unti-unting nabuo kay Nardo ang bagong identidad. Hindi lang siya security guard. Isa na siyang taong tumayo at dahil doon, may mga buhay na umaahon kasama niya.